Kinabukasan ay maagang ang ginising ng dalaga si Ray at dinala sa tabing dagat. Naglakad-lakad sila habang lumalanghap ng malamig na simoy ng hangin. Uy, Ray, huwag kang tititig sa mata ng mga nakakasalubong natin. Malalaman nilang may alam ka tungkol sa pagkatao nila kung ganyan ka makatitig. Ah, okay, sorry. Gusto ko kasing malaman kung may pagkakaiba ba ang itsura ng normal na tao sa mga katulad nila. Huwag mo nang alamin. Pwede ko naman ikwento sa'yo kapag nasa bahay na tayo. Magpatugtog na lang tayo ng malakas sa loob ng kwarto para pwede natin pag-usapan ang tungkol doon. Wika pa ng dalaga. Habang mabagal silang naglalakad ay nakita nilang may dumating na 2 van ng mga turist na mukhang doon magbi-beach. Sabi naman ni Ray, Athena, di ba sabi mo walang overnight accommodation dito? Eh bakit may mga dalang malalaking bag ang mga dumating? Hay Ray, wag mo nang alamin. Hindi naman ang tungkol dyan ang ipinunta natin dito. Mag-focus tayo sa mabilis na paggaling mo at pagbalik ng iyong lakas. Kapag magaling ka na, ay dadalhin rin kita sa isang private shooting range na pinupuntahan dito ni Uncle kapag nandito siya para muli kang makapagsanay sa pagbaril. Oh, ang mata mo. Huwag mo nga sabing pagkatitigan ang mga lokal dito. Matatandaan ka nila kung ipagpapatuloy mo yan. Ang kulit ha? Ay, sorry. Athena, pwede bang bumalik na tayo sa bahay? Napapagod na ako eh. Nararamdaman ko na rin ang panginginig ng mga tuhod ko. Baka bigla na lang yung bumigay na hindi ko namamalayan. Sige, tara na. Wika pa ng dalaga at dahan-dahan na silang naglakad papabalik sa bahay na kanilang tinutuluyan. Apo, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman, Pulo. Kung yung tungkol naman sa sugat ko ang tinatanong mo, masakit pa rin kapag kumikilos ako. Ayoko naman na umupo na lang ng umupo maghapon. Pakiramdam ko ay lalo akong manghihina eh. Oo, Apo, tama ka. Pero huwag mo rin puwersahin. Hindi ka gagaling kung magdurugo sa loob ang mga sugat mo. Ikaw po ba, Lo? Nagkaroon ka rin po ba ng ganitong tama ng bala? Abay, oo naman. Hindi lang isang beses. Nakita mo ba yung mga peglat ko sa likod? Iba't ibang bala na ang tumama dyan. Ang pinakamalala ay iyong nasabugan ako ng granada. Napakaraming shrapnels ang bumaon sa katawan ko. Akala ko talaga ay katapusan ko na. Tagilid na rin kami noon. Mga rebelde kasi ang nakaengkwentro namin. Nagkataon pa na mas marami sila kaysa sa amin. 4 lang kami noon na pulis. Patay na ang isa naming kasama. 2 naman kami na kritikal. Tapos iyong isa naputulan ng hita. Nabuti na lang dahil last minute, dumating ang kasundaluhan. May naka-chopper din silang kasama. Kaya hindi natuloy ang paglapit sa amin ng mga rebelde. Iyong naputulan ng paa na lang ang may kayang bumaril sa amin noon ng mga oras na iyon. Pero hindi na makalakad siyempre. Ako naman ay nagdilim na ang paningin. Pati na yung kasama namin. Kaya kung nilapitan kami agad ng mga rebelde, ay siguradong tapos na kami. Paano kayo nakarecover sa trauma noon, Lo? Dinala ako ng lola mo sa lugar nila sa Samar. May maliit silang farm doon at malapit din sa dagat. Si lola mo mismo ang nag-alaga sa akin. Isa naman kasi siyang nurse. Tapos sinabayan niya na rin ang pagpapainom sa akin ng mga herbal. Dinadalaw rin sila ng kumpare ng tatay niya na isang albularyo. May kung ano-anong ritual at pausok ang ginawa noon. Kaya madali akong nakarecover. Hindi ko rin dinanas ang magkaroon ng trauma. Parang kusa na lang nabura sa isipan ko ang nakakatakot na pakiramdam noong naipit kami sa bakbakan. Yung tipong wala nang pag-asa para makaligtas at puro putok na lang ng bala ang naririnig. Tapos makikita mo rin lahat ng kasama mo na hindi na maayos ang kalagayan. Yun ang nakakatroma sa pakiramdam. Pero sa awa ng poong may kapal, nalampasan ko naman ang maaga ang tromang iyon. Iyon ang dahilan
Kaya pumayag ako noong alokin ako ni General Medina na dito ka magpagaling. At maswerte ka nga dahil may kasama din tayong nurse na napakaganda pa. Nakangiting wika pa ni Lolo Hener habang nakatingin kay Athena. Natawa naman ang magandang dilag sabay sabing, "Hay, totoo talaga ang kasabihan na kapag pulis, matulis. Magaling pa rin kayo sir bumato ng mga banat eh." "Hindi naman iha. Sinasabi ko lang dahil baka hindi yun napapansin ng apo ko." Nagsalita naman si Ray. "Hay, bakit ganito ang topic natin? Nagugutom na ako. Pwede na ba tayo mag-almusal?" "Oo apo, nakapagsaing na ako. Maaga naman nagluto ng itlog at longganisa yang si Athena. Nakahanda na rin nga ang binili niyang isda na pang-ulam natin sa tanghalian." "E di tara po pala, kumain na tayo." Wika pa ni Ray habang marahang pinapagulong ang gulong ng kinakaupuang wheelchair. Kinagabihan, magkasamang nakaupo sina Athena at Ray sa may balkonahin ng kwarto. Nakapatay lahat ng ilaw para hindi maging kapansin-pansin mula sa labas. Tahimik na tahimik ang gabi. Nag-uusap lang sila ng tungkol sa kanilang buhay at trabaho. Hanggang sa makarinig sila ng mga alulong ng lobo. "Teka, lobo yun ah. Kailan pa nagkaroon ng lobo sa Pilipinas?" Tanong pa ni Ray. Sinagot naman siya ng dalaga. "Lobo wala, pero taong lobo, meron. Alam mo na ang ibig kong sabihin, di ba?" Wika pa ng dalaga. Makalipas ang ilang minutong tunog ng alulong na kanilang naririnig, ay biglang napalitan ng pagtili ng kababaihan na umiiko sa katapat na bundok. "Hala, ano yun?" Tanong pa ni Ray. Sumagot naman ang dalaga. "Pumasok na tayo Ray, hindi na ito maganda. Lalo kung may makakakita sa atin na narito, nag-oobserba sa paligid." Hindi na kumontra pa si Ray dahil alam niyang mas alam ni Athena ang makakabuti sa kanya pagdating sa lugar na iyon. Habang nakahiga ay hindi mawala sa isip ni Ray ang mga narinig, lalo na iyong mga tili ng kababaihan. Doon na nagsimula ang plano niya na kapag gumaling na siya at kaya niya ng lumaban, ay gagawa siya ng paraan para mapigilan ang paghahari-harian ng mga nilalang ng gabi sa lugar na iyon. Kinabukasan, ganun uli ang kanilang ginawa. Naglakad ng kalahating oras sa tabing dagat, tapos magpapahinga din ng isang oras para lumanghap ng sariwang hangin. At bago tuluyang uminit ang paligid, ay babalik na sila sa rest house para mag-almusal. Makalipas ang halos 2 buwan, ay malaki na ang ipinagbago ng kondisyon ni Ray. Kaya niya nang maglakad ng tuloy-tuloy at walang tungkod, pero hindi pa siya pwedeng tumakbo dahil kahit tuyo na ang mga sugat niya sa labas, maaaring sariwa pa rin iyon sa loob. Habang naglalakad-lakad sila sa pinong buhangin ng lugar, ay may nakita silang 2 lalaki na nagtatanong-tanong. May nakasunod na 2 pulis rito. Noong makarating sa kanila ay nagtanong kung nakita ba nila ang mga tao na naroon sa dalang larawan. Makikita sa larawan ang isang grupo na lahat naka-backpack at mukhang papaalis upang magtungo sa isang outing. Dahil sa naging investigador din si Ray, kaya mabilis siyang mag-profile ng mga tao. At sa tingin niya, iyong mga tao sa larawan na may kasamang ilang banyaga ay iyong mga dumating na turista noong bagong dating pa lang sila. Ayon pa doon sa nagtatanong-tanong, nagpunta raw ang grupong iyon doon sa beach na kinaroroonan nila Ray, pero wala nang ni isa pa ang nakabalik. Medyo kinabahan naman si Athena sa nakikitang reaksyon ng mukha ni Ray, na tila ba gusto nitong tumulong sa investigasyon, kaya siya na ang sumagot. Mga sir, hindi kami pamilyar sa mga taong nariyan. Isa akong personal nurse at hindi kami naglalagi ng matagal itong pasyente ko sa labas dahil hindi siya pwedeng mapagod. Meron kasi siyang stage 2 cancer.
at nasa stage na rin siya ng recovery. Tsaka sa pagkakaalam ko, walang overnight stay package ang mga resort dito. Kaya kung nagpunta ang mga taong yan dito, ay siguradong umalis na rin sila kinahapunan. Wala naman silang matutulugan rito eh. Okay miss. Salamat sa impormasyon. Salamat din sir. Sana magtuloy-tuloy ang recovery mo. Magalang na wika pa noong lalaki na nagtatanong-tanong kina Athena at Reynante. Tumango lang si Ray. Noong makalayo na ang mga kalalakihan ay nagsalita si Athena. May balak ka bang tumulong sa investigasyon nila? Hindi mo pa nga kayang protektahan ang sarili mo? Gusto mo na agad masangkot sa gulo? Isipin mo Ray, kapag nagbigay ka ng impormasyon sa mga iyon o malaman nilang pulis ka, hihingi sila ng tulong sa iyo na mag-imbestiga. Saan sila tutuloy? Sa bahay namin. Baka nakakalimutan mo, safe house ito ni Uncle. Lugar na pwede niyang pagtaguan kapag may humahunting na sa kanya. Tapos ikaw ang mag-e-expose ng bahay namin. Tsaka kahit magtulong-tulong pa ang apat na iyon pati ikaw at si lolo mo, wala pa rin kayong ilalaban sa mga makakalaban na narito. Baka nga hindi pa kayo magkaroon ng pagkakataon na makaharap ang karamihan sa kanila. Dahil gabi pa lang ay bibiktimahin na nila kayo isa-isa. Ganun sila kadelikado. Kaya kung ako sa iyo, tigilan mo muna ang pagpapakabayani. Saka mo na yan gawin kapag kaya mo na ipagtanggol ang sarili mo. At kapag wala ka na rin sa pamamahay namin, ilalagay mo pa sa alanganin ang sitwasyon ng safe house namin. Inis na wika pa ng dalaga kahit pa mahina lang ang boses nito. Hindi na sumagot pa si Ray dahil kahit saan tignan, tama ang mga sinabi ng dalaga. Naisip ni Ray na gagawa siya ng hakbang kapag dumating na ang panahon na magaling na talaga siya. Pagkarating sa bahay ay napansin ni Lolo Hiner ang pagsimangot ng dalaga. Oh, apo, ano na naman ginawa mo roon? Bakit galit ang mukha? Kasi Pulo, may mga pulis na nagtatanong-tanong. Gusto ko sanang bigyan ng kaunting impormasyon na makakatulong sa paghahanap nila sa mga nawawalang tao. Kaso mukhang taga rito ang dahilan ng pagkawala Kaya nagalit si Athena. Tiyak daw na kasama akong magiging target kapag nagbigay ako ng impormasyon. Oo naman apo, tama si Athena. Saka mo na gawin niyang lahat ng balak mong pagtulong sa iba kapag kaya mo nang makipaghabulan sa mga ganoong nilalang. Wika pa ni Lolo Hiner. Tumango na lang si Ray para hindi na humaba pa ang usapan. Nagpatuloy ang mga ganoong pangyayari. Hindi naman isang grupo ang nawawala. Paisa-isa na lang o iyong mga magkasintahan na napapadpad roon at nabubulan ng mga bangkero na pwedeng mag-camping sa karatig na isla. Makalipas ang 4 na buwan, fully recovered na si Ray. Naibalik na rin naman ang galing niya sa pagbaril sa tulong ni Athena na madalas siyang dalhin sa isang private firing range. Isang araw, habang nagtatanghalian ay nagsalita si Ray. Lo, summer na po. Magsisimula na namang dumagsa ang mga turista rito. At magsisimula na rin ang pagkawala ng mga turista isa-isa. Oh, anong balak mo apo? Ganito po Lo, ipapatid na muna kita kay Athena sa Maynila para wala akong ibang iisipin kapag nagkagulo rito. Tutugisin ko ang mga nilalang na nambibiktima rito. Hindi pwede ang ganito. Ginagawa lang nilang pagkain ng mga tao at nakakatakas sila sa batas. Paano mo sila tatalunin, apo? Sa pagkakaalam ko, baliwala ang bala sa kanila. Pinatabla naman, pero kaya nilang alisin ang tingga at maghihilom lang din ang sugat sa mismong gabi kung kailan sila tinamaan. Tatakbo lang daw ng 2 hanggang 3 oras ang healing period nila. Mag-isa ka lang at ilan lang ang bala ng baril mo. Hindi po ako mag-isa Lo. Sasamahan ako ni Athena. Ha? Pati ikaw Athena, sasabak na rin sa gulong ito. Alam na ba ito ni uncle mo? Tanong pa ng matanda sa dalaga. Opo, Mang Hiner. Sabi niya, kung ano daw sa tingin ko ang tama ay gawin ko. Gamitin ko rin daw lahat ng armas na kakailanganin ko na narito. Di sige.
Mukhang wala naman akong maaaring sabihin na makakapagpigil pa sa inyong dalawa. Panahon na rin nga siguro para wakasan ang maling pinagagawa ng mga lahing ganyan dito. Apo, makinig ka. Heto ang pangalan at address ng isang taong makakatulong sa misyon mong ito. Hindi ka man niya masamahan sa misyon, pero marami siyang pwedeng ibigay sa iyo para malabanan mo ang kampo ng kasamaan. Wika pa ni Lolo Hiner habang may pangalan at address na isinusulat sa papel, tapos iniabot niya iyon kay Reynante. Esteban de Castro? Calamba? Nasa Calamba pa itulo? Ang totoo, Apo, hindi ako sigurado kung naroon pa siya. Tinawagan ko kasi ang anak niya sa Maynila. Ang sabi, wala raw sa Bulacan ang tatay niya. At ang huling balita ay nasa pinsan niya sa Calamba. Magbakasakali ka lang, wala namang mawawala. Siya nga pala, mas kilala siya sa tawag na Tata Estong. Yun ang gamitin niyo kapag nagtanong-tanong kayo sa address na yan. Okay po, Lo, salamat rito. Wika pa ni Ray. Samantala, bago matapos ang semester, ay nagsimulang magplano ang isang grupo ng magkakaibigan sa kanilang outing. Balak nilang huwag na munang masyadong lumayo. Kung dati ay sa norte ang kanilang madalas na outing at noong nakaraan ay sa Boracay, sa taong ito ay naisipan nilang dito na lang muna sa may Central Luzon o iyong ilang oras na biyahe lang patungo sa Maynila para naman hindi nila kailangan gumastos ng malaki. Sa susunod kasi na pasukan ay 4th year college na sila at mas marami ng gastusin lalo na sa mga thesis. Kaya hanggat maari ay isang matipid na outing lang muna ang kanilang gagawin. Ang grupong ito ay binubuo ng 8 miyembro. Si Greya na isang anak negosyante, si Sahara na nasa abroad ang mga magulang at ang lola ang nag-aalaga, si Precious na anak ng isang manager ng isang kumpanya, si Reg, anak ng meat vendor sa palengke, si Fidel naman, bading na anak ng isang sundalo, si Edson at Ramil, magpinsan na paaral lang tiyahin. Si Johnson naman ay tisoy, anak ng kano sa isang prosti na taga Angeles, Pampanga. Kahit magkakaiba ang katayuan ng pamilya nila sa buhay, ay hindi iyon naging hadlang para sa kanilang pagkakaibigan. Pero kahit gaano pa kaganda ng pagkakaibigan, ay hindi pa rin maiwasan ang mga kompetisyon sa itsura, pera at achievements. Kaya bawat isa sa kanila ay may itinatagong insecurities sa isa't isa. Sumapit ang araw ng kanilang outing. Sina Edson at Ramil ang naatasang maghanap ng sasakyan papunta roon. Si Greya naman ang siyang may kontak sa kanilang magiging tourist guide sa lugar. One-way trip lang ang kinuha nilang sasakyan dahil balak nilang mag-stay ng matagal sa pupuntahang lugar. Ang sabi kasi ng nakausap ni Greya, ibubuk sila ng semi-hotel type unit para lang sa maghapon. Tapos kinahapunan bago lumubog ang araw ay dadalhin na sila sa isang private island. Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan na nakakasakop sa islang iyon na puntahan ang lugar dahil may kababalaghan raw na nangyayari sa islang iyon. Pero iba ang pananaw ng grupo. Pinipreserba lang ang lugar para hindi masira ang natural na ganda, kaya ayaw papuntahan sa mga turista. Ang balak nila ay manatili roon ng ilang araw. May dala silang tent at iyong tour guide na lang ang uutusan nilang bumili ng pagkain at iba pang kakailanganin nila sa lugar na iyon. Excited ang lahat dahil isa nga namang exciting adventure trip ang kanilang pupuntahan. Lalo na at sikat noon ang TV show na Survivor, kung saan mananatili sa isang virgin island ang mga kalahok at mamumuhay sa kung ano lang ang meron sa lugar. Pero ang sa kanila ay mas magiging masaya dahil kumpleto sila ng mga kagamitan. Meron din silang lutuan na butane stove.
para hindi nila kailanganing gumamit ng panggatong na kahoy sa umaga. Mapapansin daw kasi ang usok noon mula sa pinakasentro ng lugar, kaya hindi dapat gumamit ng apoy lalo na sa umaga. As usual, sa kahit saang grupo, pailalim sa mga gawaing mabibigat ang mga anak ng mahihirap at ang mga anak mayaman ay pasosyal na tila ayaw maarawan dahil masisira ang kutis. Ano ba naman tutol? Para tayong utusan na buhay nito ah. Tayo ang naghahakot ng lahat ng gamit, pati gamit ng mga babae. Wika pa ni Edson. Huwag ka nang magreklamo tol. Alangan naman pagbuhatin natin sina Greya, Sahara at Precious. Alam mo namang nuknukan ang kaartihan ng tatlong iyon. Hayaan mo na. Tumutulong naman sina Renz at Fidel eh. Si Tisoy, laki-laki ng katawan noon, bakit hindi tumulong? Pinagbitbit kasi siya ni Greya ng mga personal niyang kagamitan at kamera. Pagpipictorial daw sila sa lugar. Anak ng tinapa naman no, para tayong studio crew, tagabitbit at tagahakot. Samantala, nag-ambag rin naman tayo ng tama para sa lakad na ito. Hayaan mo na nga sabi tol, balang araw, may maitutulong din naman sa atin ang mga mayayaman nating tropa. Kita mo nga kapag pera ang problema natin, madali rin naman silang lapitan. Kaya pagbigyan mo na. Paliwanag pa ni Ramil sa nagrereklamong pinsan na si Edson. Sa bahay kasi nila Greya ang naging meeting place, kaya mula sa bahay ay kailangan pang hakutin ang mga gamit papunta sa inarkilang van na nasa labas. Dahil puno rin na nakaparadang sasakyan ang compound, kaya hindi na magawang ipasok ang van sa loob. Let's go guys! I'm so excited na sa lakad na ito. Ang team ng lakad natin ngayon ha ay Hawaiian Paradise. Nagdala ba kayo ng pinag-usapan nating design na isusuot? Umiling-iling ang karamihan maliban kina Sahara at Precious. Naku naman, wala talaga kayong fashion spirit. Kung ano lang ang maisuot, yun na. Pero hayaan nyo na. Ibinili ko kayo ng trunks na may Hawaiian design. Ikaw naman Reg, binilhan kita ng swimsuit na Hawaiian din ang design. Para terno tayong apat nila Sahara at Precious. Uy girl, bakit ako? Trunks ang binili mo. Two-piece swimsuit ang gusto kong isuot eh. Wika pa ng bading na si Fidel. Oo, para barilin ka ng tatay mo sa ulo. Kapag nakitang nagladlad ka na, inililigtas ko lang ang buhay mo Fidel. Kasi siguradong sasabihin mo na naman na hindi ako pwedeng mag-post ng outing pictures natin kasi naka-girly suit ka at baka makita ng tatay mo. Kaya manahimik ka, magsuot ka ng trunks. Para legal akong maipost sa Instagram lahat ng pictures natin. Kaloka ka. Bumili pa naman ako ng bagong lens ng camera. Tapos hindi ko naman maipopost ang pictures natin kapag nagtupis ka. Wala nang nagawa si Fidel kundi ang umirap na lang. Oh, tara na. Ayokong dumating sa lugar na tanghaling tapat. Masusunog ang balat ko. Maya-maya pa ako maglalagay ng sunscreen. Wika pa ni Sahara. Agad na nga silang nagsisakay sa van at umalis na sa lugar. Pasado 9:00 nang dumating sila sa lugar. Maliwanag na ang araw pero hindi pa naman sobrang mainit. Pagkababa lang ng kanilang mga gamit ay umalis na rin agad ang inarkila nilang van. Balak nilang mag-hire na lang uli ng susundo sa kanila kapag araw na ng pag-uwi. Dahil hindi pa naman nila alam kung gaano sila katagal sa lugar na pupuntahan. Wow, ang ganda naman ng lugar na ito. Napakasimple. Walang mga gusali at hotel. Tsaka, ang mga bahay ay tipikal na pang probinsya lang talaga. Wika pa ni Precious. Sumagot naman si Greya. Pero I don't like the environment. It's too crowded. Napakaraming tao. Ayoko maligo dyan. Doon na lang ako maliligo sa pupuntahan nating Virgin Island. Baka mga tipa ako dyan eh. Mukhang mga taga-squatter ang mga naliligong tao. Pag-iinarti pa ni Greya, ilang saglit pa ay naroon na ang kontak nila na si Jason. Hi ma'am, I'm Jason, yung tour guide nyo. Greya, right? Tanong pa ng matipunong binata. Sa itsura nito ay mapagkakamalang lumalaban sa mga bodybuilding competition. Dahil kahit nakasando ito,
ay makikita ang pamumukol ng braso at balikat. Halatang batak sa workout. Maging ang 4 na lalaking kasama nito, walang mga pang-itaas pero makikitang bato-bato rin ang pangangatawan. Hindi tuloy maiwasan ang mga dalaga na mapalunok ng laway habang nakatitig sa nakasalansan na mga malapandisal na abs ng mga iyon. Tara na po ma'am, kami na ang magdadala ng mga gamit nyo. Uwi ka pa noong nagpakilalang Jason. Pagkarating sa bahay na kanilang tutuluyan ay agad nagsisalampak sa upuan at kama ang lahat. Napagod sila sa biyahe. Nagsalita naman ang lalaking si Jason. Ma'am, pahintay na lang po saglit. Ipapahatid ko na rito ang complimentary drinks. Actually, fresh buko po yun. Pero nakakayod na ang laman para madaling makain. Wow, gusto ko yun. Wika pa ni Sahara. Me too. Dagdag naman ni Precious. Tumango lang ang lalaking si Jason at umalis na kasama ang kalalakihang kasama niyang nagbitbit ng mga gamit. Habang nagpapahinga ang mga babae sa loob ng unit, sina Edson at Ramil naman ay naroon nakasilong sa isang puno ng niyog habang nakatanaw sa kalmadong dagat. Tol, ano na namang problema mo? Bakit nakabusangot ka na naman? Huwag mo sabihing napagod ka sa pagbubuhat. Bag mo lang naman ang dala mo. Iyong mga lalaki ang naghakot ng lahat ng gamit natin eh. Tanong pa ni Ramil sa pinsan. Sumagot naman si Edson. Hindi tol, hindi ko lang kasi may paliwanag. Kinakabahan ako eh, na para bang may kakaibang mangyayari sa lakad nating ito. Ano ka ba naman tol? Napakalapit lang natin sa Maynila. Hindi naman ito probinsyang-probinsya talaga. Kaya anong ikinakatakot mo? Tsaka, kapag may nangyari namang hindi maganda, 1 call away lang naman si Mang Dino. Kahit 10 oras ng gabi, makakarating yun. Sabi niya doon daw muna siya magpapalipas ng ilang araw sa mga kamag-anak niya sa Santo Tomas. Para kung sakaling tumawag man tayo para magpasundo, ay madali siya makakarating. Kaysa naman daw manggaling pa siya ng Maynila. May mga kamag-anak naman daw siya doon. Kaya itigil mo na ang pag-aalala mo. Para kang manok na hindi mapaitlog sa itsura mong yan. Wika pa ni Ramil, sabay mahinang tapik sa balikat ng pinsan. Mula pagkabata ay malapit na sila sa isa't isa. Lumaki sila pareho sa lola dahil maagang namatay ang mga magulang ni Edson. Ang mga magulang naman ni Ramil ay naghiwalay kaya sa lola sila pareho lumaki. At noong magkukolehiyo ay inalok sila ng kanilang tiyahin na pag-aaralin sa Maynila. Kaya sila nakapag-aral. Masipag sila sa lahat ng bagay at matulungin. Kaya kahit sino ang makasama nila ay nagugustuhan sila agad. Isa na nga roon ang magkakaibigang sina Greya, Sahara at Precious. Nakilala nila ang mga iyon sa isang school organization kung saan officer ang tatlo at tinulungan nila sa pag-aasikaso ng isang event. At doon na nagsimula na imbitahin sila sa lahat ng lakad ng tatlo. Kahit medyo may pagkaboy, ang turing sa kanila ay ayos na rin. Nakakarating sila sa mga lugar na hindi nila afford puntahan at nakakakain din ng mamahaling pagkain. Iyon nga lang, palaging ang tatlo ang nasusunod sa lahat ng desisyon. Sa kabilang banda naman, 1 linggo na ang nakalipas magmula noong maihatid ni Athena si Lolo Hiner sa Maynila. Nagpunta sila ni Ray sa Calamba, Laguna upang hanapin ang matandang nagngangalang Tata Estong raw. Minsan na raw iyong nakasalamuha ni Lolo Hiner noong panahong aktibo pa siya sa serbisyo bilang pulis. Dahil sa isang pulis, kaya hindi mahirap kay Ray ang maghanap ng tao, lalo na kung may address naman siyang dala. Ipapakita niya lang sa pagtatanungan ang kanyang tsapa. Natataranta na ang mga taong iyon na isipin kung pamilyar ba sila sa address na itinatanong ng binata. Hanggang sa matagpuan nila ang tinutuluyan ni Tata Estong. Pagkahinto ni Athena sa lugar na itinuro sa kanila,
ay nakita na agad nila ang isang matanda na nagdidilig ng mga herbal na halaman sa harapan ng bahay nito. Ray, mukhang yan ang hinahanap mo. Hindi pa pala gaanong matanda. Akala ko, itsurang ermitanyo talaga na mahaba ang bigote at kulay puti. Isa itsura niyan, parang pinatandang Albert Martinez lang Uwi ka pa ng dalaga. Sumagot naman si Ray. Papaano ka naman nakakasigurong yan nga si Tata Estong? Baka naman anak o pamangkin. Tignan mo, may kwintas na kakaibang bato. Ang duda ko, anting-anting yan. Kaya pustahan tayo, siya yan. Oo na. Sige na, tara na. Samahan mo akong kumausap. Sabay na nga silang bumaba ng van at lumapit sa bakuran. Magandang hapon po. Bati pa ni Ray. Oh, iyo. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Kayo po ba si Tata Estong? Oo, ako nga. Bakit? Ako po si Ray. Ito naman si Atina, kaibigan ko. Apo po ako ni Hiner. Isa siyang pulis. Nagkasama na raw po kayo minsan noong may nilulutas siyang kaso na may kinalaman sa kababalaghan. Oo. Naalala ko na. Oh, ano namang may paglilingkod ko sa inyo? Pulis ka rin ba kagaya ng lolo mo? Opo. Halika muna kayo sa loob. Dito tayo mag-usap. Kayo lang po ba ang nakatira rito? Tanong pa ni Ray. Hindi. Hindi ko ito bahay. Bahay ito ng pamangkin ko. Nasa trabaho pa siya. Nasa palengke naman ang asawa niya, kasama ang 2 anak. Kaya ako lang ngayon ang narito sa bahay. Nagbabakasyon lang din ako, kaya ako narito. Umupo muna kayo at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Wag na po, ayos lang kami. Hindi, kailangan may kapeng pagsasaluhan para masarap ang usapan. Uwi ka pa ng matanda, sabay punta sa kusina upang magtimpla. Pagkalapag ng matanda sa 3 tasang kape ay agad iyong nagsalita. Oh, anong maitutulong ko sa inyo? Tata Estong, nakabakasyon po kasi ako dahil galing akong napuruhan mula sa isang engkwentro sa mga bank robbers. Kaya pinagpahinga ako ni Lolo sa rest house ng kaibigan niya sa karatig na probinsya. Itong si Atina ay pamangkin ng kaibigan ni Lolo ko. Siya ang nag-alaga sa akin roon hanggang sa makarecover ako ng tuluyan. Pero habang naroon po ako, ay nalaman kong halos karamihan daw pala ng mga mamamayan sa lugar na iyon ay mga aswang. Meron sigurong hindi aswang, pero may kamag-anak din na aswang. Kaya tikom lang din ang bibig nila sa lahat ng nangyayaring krimen. Anong krimen ba yung ibig mong sabihin? Ganito po kasi yan, Tang. Ang mga resort doon sa lugar ng rest house na tinutuluyan ko ay hindi tumatanggap ng overnight na guest. Pero may mga palihim na nagpupuslit ng guest at tinadala sa ibang isla. Doon nagbubuk ng umaga hanggang hapon. Tapos kinahapunan ay dinadala sa ibang isla. Marami na ang mga nag-iimbestiga dahil marami ang mga nawawala. Pero malinis sila magtrabaho at talagang pinagtatakpan ng mga taga roon. Kaya walang lead at hindi talaga nahuhuli. Tuwing gabi ay nakakarinig din kami ng kakaibang alulong mula sa kabundukan. Tunog lobo iyon. Wala naman yatang lobo dito sa Pilipinas na nagpapakalat-kalat sa kabundukan. Kaya ang duda namin ay mga aswang iyon. So, anong balak nyo at bakit nyo ako pinuntahan? Kasi po, ang sabi ni Lolo ay marami kayong maituturo sa amin na mga pangontra sa aswang at maturuan na rin kung paano sila labanan. Ang sabi kasi, hindi sila tinatabla ng bala at kapag minalas na may kaalaman sa lihim na karunungan ang mga aswang na naroon, ay baka hindi rin pumutok ang baril. Ganun ba? Di tamang-tama. Matagal na rin akong walang engkwentro sa mga aswang. Matagal nang hindi nababahiran ng dugo ang mga sandata ko. Puro lang kasi pangungulam at pinaglaruan ng mga elemento ang mga nagpapagamot sa akin. Kaya walang aksyon. Sige, hindi ko lang kayo tuturuan. Sasamahan ko pa kayo para masigurong marami-rami rin talaga ang malilipol natin at hindi kayo mapapahamak. Sige, dito lang kayo at mag-iimpake lang ako
Hintayin lang din natin na dumating ang pamangkin ko na si Tirso para naman makapagpaalam ako ng maayos na aalis ako. Okay po, maraming salamat. Masayang sagot naman ni Ray. Iniwan na sila ng matanda upang mag-impake sa loob ng isang kwarto. Maya-maya ay may dumating na isang ginang na may kasamang 2 bata. Bago pa tuluyang makapasok ng bahay, ay may dumating na rin na isang lalaki. Iyong sinasabi ni Tata Estong na Tirso na kanyang pamangkin. Magandang hapon po. Bati pa ni Ray at Athena. Oh, magandang hapon din sa inyo. Mga pasyente kayo ni Tito? Ah, opo. Narito kami para humingi ng tulong sa kanya. Ah, sige, hintayin nyo na lang. Nakausap nyo na yata siya. Opo, nasa kwarto lang. Ilang saglit pa ay lumabas na si Tata Estong. Kinausap nito ang pamangkin sa may kusina. Pagkalipas ng 5 minuto ay nagtungo na ito sa sala. Oh, tara na. Mahirap na maabutan ng pagdilim. Sumagot naman si Ray. Ang totoo po niyan, hindi tayo pwedeng dumiretso doon. Magiging kapansin-pansin kasi ang presensya nyo kapag dumating tayo doon ng gabi dahil walang guest na nagpupunta roon ng gabi. Kaya magpapalipas muna tayo ng gabi sa bayan at bukas na tutuloy. Ah, ganun ba? E di mamili ka na lang muna ng mga kakailanganin natin para sa pakikipaglaban sa mga nilalang na iyon. Siguradong bukas pa ang mga grocery at palengke. Agad na nga silang umalis. Dumaan na muna sila sa bayan at namili ng pagkain sa ilang araw na pananatili roon. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta na lang silang susugod na walang plano. Marami na rin silang biniling asin at mga pampausok sa bahay. May pinuntahan din silang nagbibenta ng itak. Si Tata Estong mismo ang bumili ng 2 at may ipinalagay siyang marka doon sa itak na parang mga simbolo. Muli niya iyong ipinadarang sa apoy habang inuorasyonan ang 2 itak at pinapatakan ng dala niyang espesyal na langis. Ibinigay niya iyon kina Ray at Athena para iyon ang armas na gagamitin nila sa mga aswang. Pagkatapos makapamili ng lahat ng kailangan ay kumain na sila sa isang restaurant. At matapos makakain ay nagpasya si Ray na kumuha na muna ng isang kwarto na matutulugan nilang 3 para naman hindi sila mapuyat sa kakahintay ng pag-umaga. Kinabukasan, pasado 8:00 na sila tumuloy sa rest house nila Athena. Pagkarating nila roon ay marami na ang mga taong naliligo sa dagat. Marami na rin ang mga namamasyal na mga turista. Matapos makapag-almusal ay nagpasya silang maglakad-lakad sa tabing dagat upang magmasid kung meron bang mga kakaiba. Umaasa si Ray na may maramdaman si Tata Estong, lalo at isa itong albularyo. Noong makadalawang balik ng lakad sa kahabaan ng dalampasigan, ay nagpasya ang 3 na maupo na lang muna sa isang kahoy na madalas gawing patungan ng mga inaahon na bangka. Tahimik lang sila na nakatanaw sa tabing dagat nang may dumaong na mga bangka. Nag-aalok ang mga iyon ng island tour. Kung pagmamasdang mabuti ay walang kakaiba sa mga taong naroon o sa mga tripulante. Pero ang sabi ni Tata Estong, hindi nga sila mga aswang pero mukhang kumakain ng laman ng tao ang karamihan dahil may naaamoy siyang balansa sa hangin. Hindi niya raw maipaliwanag. Ilang saglit pa ay may nakita silang grupo ng kabataan na siguro mga college student na naglalakad-lakad din sa tabing dagat. Halatang mga local tourist lang din ang mga iyon. Lalo at medyo may pagkamaarte ang asal ng mga kababaihan. Tumambay ang grupo sa lilim ng isang puno at ilang saglit pa ay may lumapit na 5 kalalakihan. Mukhang iyon ang kanilang kontak sa resort na pupuntahan. Napasabi si Tata Estong kay Ray. Ray, pare-pareho mga aswang ang 5 lalaking sumundo sa 8 kabataan. Abangan mong tumambay ang mga kasamahang lalaki sa labas at magtanong-tanong ka. Opo, Tata Estong. Sige Ray,
Doon na muna ako sa bahay. Gusto kong maidlip saglit eh. Atina, samahan mo na si Tata Estong. Ako na ang bahala rito. Tumango lang ang dalaga at naglakad na ang dalawa papalayo. Marahang naglakad si Ray papasunod sa grupo ng kabataang iyon at nakita niyang pumasok sa isang unit. Makalipas ang 5 minuto ay may dalawang lumabas at tumambay sa may puno. Nilapitan iyon ni Ray. Pare, guest kayo dyan? Opo. Baka gusto nyong mag-avail ng salbabida o di kaya kayak. Nagpaparenta ako. Uwi ka pa ni Ray. Sumagot naman ang isang binata. Hindi na sir. Hindi kasi talaga kami rito. May kontak kami para sa island tour sa karating na isla. Talaga? Magkano kuha nyo? Tanong pa ni Ray. 3,000 lang po. Walang limit sa dami kahit ilan daw kami. Mura ang kuha nyo roon ah. Iyo sa kakilala ko kasi na may bangka rin ay 5,000 ang presyo. Okay po. Sige. Enjoy nyo na lang ang bakasyon nyo dito mga brad ha. Sige po sir, salamat. Sagot naman ng dalawang binata. Napasabi si Ray. Nako, akala ko ilang araw pa kami magbamanman. Pero mukhang ngayong gabi na rin yata magaganap ang totoong aksyon na hinahanap ko. Wika niya pa sa sarili habang naglalakad papabalik sa rest house nila Atina. Nang bigla siyang makakita ng grupo ng mga kalalakihan. Kahit magtatanghali na at nasa beach ang mga iyon, ay pare-parehong nakasuot ng leather jacket na itim na halatang mga sanggano. Naalerto bigla si Ray at kumubli sa isang puno. Tinitigan niya nga isa-isa iyon. Nasa 10 ang kalalakihan. Pero nanlaki ang mga mata niya nang mamukhaan ang isa. Iyon ay si Joaquin, ang leader ng hold-upper na naipakulong niya. At siya ring dahilan ng kanyang pagkaka-ospital ng matagal. Mabilis ang kabog ng kanyang puso dahil may mga itim na bag na dala ang mga lalaking iyon at sa tansya niya, baril ang laman. Nagtatanong-tanong ang mga kalalakihang iyon at may ipinapakitang larawan. Ibinaba ni Ray ang suot niyang sombrero para matakpan ang kanyang mukha. Kahit papaano ay malaki na ang pagbabago ng itsura niya dahil sa ilang buwan na rin siyang hindi nagpapagupit ng semi-kalbo na pangpulis. Kaya mahaba ang buhok niya at bagsak. Hindi siya madaling makilala kung ibabase sa dati niyang itsura. Noong makalampas ang mga kalalakihang iyon, ay dali-dali na siyang naglakad papabalik sa rest house. Pagkapasok niya sa bahay, ay agad siyang napansin ni Atina. Oh, Ray, bakit parang namumutla ka? Para kang nakakita ng multo eh. Sumagot naman si Ray. Hindi multo, sugo ni kamatayan ang nakita ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tanong pa ng dalaga. Atina, tawagin mo si uncle mo. Itanong mo kung nakapagpiyansa ba ang grupo ni Joaquin. Yung hold-upper na naipakulong ko. Nakita ko kasi sila sa tabing dagat. Nagtatanong-tanong at may dalang picture. Hindi lang ako sigurado kung larawan ko ba ang dala nila. Agad namang tumayo si Tata Estong. Talaga? Sige, aalamin ko kung ikaw ba talaga ang hinahanap nila. Uwi ka pa ng matanda at lumabas na ng bahay. Nagmadali itong maglakad hanggang sa malampasan niya ang mga sangganong naglalakad-lakad sa tabing dagat at nagtatanong-tanong. Tumambay si Tata Estong sa may puno nang lapitan siya ng mga iyon. Hoy, tanda! Kilala mo ba ang taong ito? O nakita mong pakalat-kalat dito? Bahagyang napasinggit ng mata niya si Tata Estong habang tinititigang mabuti ang larawan. Mga iho, dito na ako tumanda. Lahat ng taga rito ay kilala ko. Kaya masasabi kong, hindi yan taga rito dahil hindi pamilyar ang mukha. Hindi ko rin nakita ang lalaking iyan dito. Sigurado ka tanda? Sabi pa ng isa at hinila siya sa kwelyo. Oo naman iho. Bakit naman ako magsisinungaling? Mahal ko ang buhay ko. At sa laki ng katawan nyo, siguradong bugbog ang aabutin ko kung magsisinungaling ako, di ba?
Binitawan na siya ng lalaki at nagpatuloy na ang mga iyon sa paglalakad. Samantala sa rest house, pagkaalis ni Tata Estong, ay dali-dali namang tumawag si Athena sa kanyang tiyuhin at nanlaki ang mga mata nito noong malaman ang masamang balita. Pagkababa ng cellphone ay agad nagtanong si Ray. Athena, anong sabi ni uncle mo? Ray, delikado ka rito. Nakatakas daw si Joaquin, pati na iyong kasama niyang nahuli. At hindi malayong sila nga ang nakita mo at hinahanap ka. Malawak ang koneksyon ng kuya noon, kaya maaaring ipinahanap ka talaga ng mabuti. Kailangan mo nang lumipat ng ibang pagtataguan. Sumagot naman si Ray. Hindi ako magtatago sa kanila at hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos ang problema sa lugar na ito tungkol sa mga aswang. Ano ka ba, Ray? Kahit anong gawin mo, ay hindi naman mauubos ang mga nilalang na iyon. Oo, Athena, alam ko. Pero at least makabawas man lang ako. Kapag nakasagupa ko ang grupo ng mga aswang na nagdadala ng mga sa ibang isla, kayang-kaya na nating lusutan ang grupo ni Joaquin. Habang nag-uusap sila, ay pumasok naman si Tata Estong sa bahay. Ray, tama ka ng hinala. Ikaw nga ang hinahanap nila. Ikaw ang nasa larawan na hawak nila. Ano na ngayon ang plano mo? Tanong pa ng matanda. Sumagot naman si Ray. Hindi po ako aalis. Aabangan natin ang grupong inoobserbahan natin kanina. Dadalhin nga sila sa kabilang isla. Masyadong mura ang package nila. Ang dami nila tapos 3,000 lang. Hindi talaga sila naghinala na may motibong iba ang tour guide nila. Kaya masyado yung mura. Sumabat naman si Athena. Papaano yung humanting sa'yo ng mga hold-upper? Ang dami noon. Sabi mo nasa 10 sila. Asahan natin hindi sila uuwi mamayang gabi kapag wala silang nakitang lead tungkol sa akin. Ito na ang tsansang makasagupa natin. Ang mga aswang na nagdadala ng mga bibiktimahin sa kabilang isla. Muling nagsalita si Athena. Kung buo na talaga ang pasya mo, sige, paghandaan na natin ang lakad natin mamayang gabi. Tara, mananghalian na tayo ng maaga para makatulog. Kailangan may sapat tayong lakas para sa mamayang gabi. Agad na nga silang nagsilapit sa lamesang kainan at kumain. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Hindi po ito series ha. Masyado lang mahaba. Kaya hinati ko sa ilang bahagi. Sana po ay antabayanan nyo hanggang sa finale. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.